Ang malamig na hangin ng university campus ay tila hindi tumatagos sa pagod na bumabalot sa akin. Nakatitig ako sa mga estudyanteng nagmamadali sa hallway. Bawat isa'y may kanya-kanyang mundo. Habang ako'y nakatayo rito, nalulunod sa mga numero at datos na kailangan kong tapusin para sa aking research. Ang buhay profesor ay hindi kasing glamour ng inaakala ng marami. Ito'y isang walang katapusang laban sa deadlines at sa paghahanap ng kahulugan sa bawat piraso ng kaalaman. Biglang nag-vibrate ang cellphone ko. Isang notification mula sa video call app. Ang pangalan na nakasulat doon ay nagpatindig ng balahibo ko, Lolo Elpidio. Matagal na rin nang huli kaming magkausap ng ganito. Nag-aalangan man, pinindot ko ang accept button. Sumalubong sa akin ang mukha ng aking lolo. Gusot ang kanyang damit at may bakas ng pagod sa kanyang mga mata. Ngunit may kakaibang kislap ng pagkaalarma. Ang background niya ay hindi ang kanyang karaniwang sala sa baryo. Ito'y madilim. Tila nasa loob ng kanilang lumang bodega o marahil sa mismong kagubatan. May static sa linya. At ang kanyang boses ay halos hindi marinig sa pagitan ng pagaspas ng hangin at kakaibang mga tunog na tila nagmumula sa malayo. Josephine, anak, nagsimula siya. Ang kanyang tinig ay nanginginig. Kailangan mong malaman, may panganib dito. Isang bagay na hindi mo dapat balewalain. Napakunot ang noo ko. Lolo, ano pong nangyayari? Mukhang malayo kayo sa bahay niyo At ano yang mga tunog na yan? Tanong ko. Sinusubukang panatilihin ang kalmadong tono. Kahit na ang mga salita niya ay nagtanim na ng binhi ng pag-aalinlangan sa aking dibdib. Bilang isang scientist, masanay ako sa mga datos na nakikita at nasusuri. Hindi sa mga misteryosong babala mula sa aking albularyong lolo. Sa pagitan ng static, narinig ko ang tinig ng aking ina. Tila nasa likuran niya. Elpidio, huwag mo nang guluhin ang bata. Mayroon siyang mahalagang research na kailangan tapusin. Hayaan mo siyang magtrabaho. Hindi ito basta-basta, Maria. Sagot ni Lolo Elpidio. Mas malakas na ngayon. Alam mo ang mga sinaunang babala. Ang mga bundok na ito, may nagbabantay. Bumalik ang tingin niya sa akin. Mas seryoso. Josephine, ang iyong pag-aaral, ang lupa sa baryo natin, may kakaibang enerhiya ngayon. Kailangan mong mag-ingat. Huwag kang basta-basta aakyat sa mga bundok. Lolo, naiintindihan ko po ang inyong concern. Sabi ko, pinipilit kong pigilan ang pagkadismaya. Pero kailangan ko po talagang tapusin ang research ko. Ito na ang pinakakritikal na bahagi. Malaki ang maitutulong nito sa aking career. Narinig ko ang buntong hininga niya. Alam ko ang iyong determinasyon, apo, tulad ng iyong lola noon. Pero ang pagtuklas ay may kaakibat na panganib, lalo na kung hindi mo nauunawaan ang pinapasok mo. Biglang may bumagsak na bagay sa malapit kay Lolo Elpidio, kasabay ng isang mahinang sigaw. Nawala sa screen ang mukha niya, napalitan ng kumikislap na static. Lolo! Sigaw ko. Walang sumagot. Ang linya ay naputol. Nakatitig ako sa patay na screen. Puso ko'y bumibilis. Hindi ito ang karaniwang pag-aalala ni Lolo. May iba. May mali. Sa tabi ko, si Barty, na kanina pa pala nakikinig habang nag-aayos ng kanyang hiking backpack, ay tumingin sa akin na may halong pagtataka at pananabik. Anong nangyari, Joe? Parang may mali kay lolo mo May sinabi siya tungkol sa panganib sa baryo. At sa bundok, sagot ko. Pilit kinakalma ang sarili. Pero ayaw kong maniwala.
Malamang OA lang siya ulit dahil sa mga lumang kwento. Ngumiti si Barty. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa excitement. Mas maganda kung yun. Malay mo, may madiskubre tayong kakaiba doon. Rare plants. Sino nakakaalam? Tiningnan niya ang mapa na nakalatag sa aking mesa. Tara na. Huwag na nating sayangin ang oras. Excited na ako. Sinusubukan kong hindi isipin ang sinabi ni Lolo. Ang mga sinaunang babala, ang mga bundok na may nagbabantay. Pero habang inaayos ko ang aking gamit, hindi ko maiwasang mapansin ang isang maliit na anino na tila gumalaw sa gilid ng aking paningin. Sa labas ng bintana, sa gilid ng malawak na langit na papalubog. Tila isang mabilis na paglipad o baka guni-guni lang dahil sa pagod. Ang aming paglalakbay patungong Baryo Malalim ay nagsimula na. At kasabay nito, ang mga katanungan na mas nakakatakot pa kaysa sa anumang kasagutan. Ang daipni na sinasakyan namin ni Barty ay umuuga ng malakas. Halos bawat segundo'y tumatama ang mga gulong sa mga malalaking bato at lubak sa kalsadang tila mas mukhang daanan ng kalabaw kaysa sasakyan. Ang alikabok na mula sa lupa ay bumubuo ng makapal na ulap sa aming paligid. Sinasakal ang maliit na liwanag ng papalubog na araw. Ang bawat kilometrong tinatahak namin palayo sa sibilisasyon ay tila lalong nagpapalayo sa akin sa mundong aking kinagisnan. Ang mundong puno ng lohika, agham at mga bagay na kayang ipaliwanag. Wow, Joe! Imagine mo, dito pala nagmumula yung mga rare herbs na nababanggit sa mga lumang libro. Bulalas ni Barty. Ang kanyang muka ay nakadikit sa maruming bintana. Ang mga matay ng lalaki sa pagkamangha. Sigurado akong dito natin mahahanap yung halimuyak ng kadiliman na hinahanap ni Professor Santos. Napabuntong hininga ako habang si Barty ay nabubuhay sa kanyang pangarap na academic discovery. Ako naman ay ramdam ang bawat ugong ng kaba sa aking dibdib. Hindi ko maalis sa isip ko ang mukha ni Lolo Elpidio. Ang kanyang mga mata na puno ng babala, ang mga salitang may nagbabantay. Habang kami binabagtas ang masikip na daan, napansin ko ang kakaibang kilos ng mga hayop sa paligid. Ang mga ibon na dapat sana'y nagliparan na sa paglapit ng gabi ay nanatiling nakadapo sa mga sanga ng puno, tahimik, na tila nakikinig sa isang bagay na hindi namin marinig. May isang grupo ng mga kalabaw na biglang tumakbo sa aming dinaanan na parang hinahabol ng kung ano. Ngunit wala naman kaming makita sa likuran. Napansin mo ba yun? Tanong ko kay Barty. Tinuturo ang mga kalabaw na papalayo. Ano? Ang bilis nila ah. Siguro gutom na yung mga yun. Sagot niya nang hindi lumilipat ng tingin sa labas. Naiiling na lang ako. Hindi ko alam kung nagiging paranoid lang ako dahil sa sinabi ni Lolo. O talagang may kakaiba sa lugar na ito. Maya-maya pa, huminto ang jeepney sa tabi ng isang maliit na tindahan sa gilid ng kalsada. Kailangan daw naming magpalit ng gasolina. Bumaba kami ni Barty. Ang tindahan ay gawa lamang sa pawid at kawayan. At ang nag-iisang nagtitinda ay isang matandang babae na may mga mata na tila nakakita na ng napakaraming taon. Habang naghihintay kami sa paglalagay ng gasolina, lumapit ako sa kanya. Magandang hapon po, bati ko, sinusubukang ngumiti. Malayo pa po ba ang Baryo Malalim? Tumingin siya sa akin mula ulo hanggang paa. Tila sinusuri kung ako ba ay nararapat na sumagot. Pagkatapos, bumulong siya. Masyado kayong bata para sa mga lugar na yan. Lalo na kayong babae. Napatingin ako kay Barty.
na ngayon ay nakatingin din sa amin. Curious. Mayroon po bang masama doon? Tanong ko. Mas bumaba na ang tono ng boses ko. Ang mga bundok na iyan, sabi ng matanda, ang kanyang tinig ay bahagyang nanginginig. May mga lumang espiritu na nagbabantay, mga bagay na hindi dapat ginugulo, may mga nilalang na hindi natutulog. Tumingin siya sa paligid na parang natatakot na baka may makarinig. Kung anuman ang inyong hinahanap, ipagpasa Diyos nyo na lang. May mga bagay na mas mabuting manatiling nakatago. Nanindig ang balahibo ko sa sinabi niya, kahit na ang kanyang mga salita ay malabo. Ang dating ay tila nagpapatunay masanaya. Sa mga sinabi ni Lolo Elpidio, ito na ang pangalawang babala. Pagkasakay namin pabalik sa Diipni, hindi ko na maalis sa isip ko ang mga salita ng matanda. Nakita ko rin ang pagbabago sa ekspresyon ni Barty. Hindi na siya kasing excited kanina. Tila may kung anong bigat na bumagsak sa pagitan naming dalawa. Maya-maya pa, habang papalapit kami sa isang mas makapal na bahagi ng kagubatan, biglang huminto ang Diipni. Nagkaroon ng problema sa makina. Habang nag-aayos ang driver, napansin ko ang isang bagay na nakasabit sa isang malaking puno sa tabi ng kalsada. Ito'y isang kakaibang anting-anting, gawa sa buto ng hindi ko alam na hayop na may mga nakaukit na simbolo na tila mga sinaunang script. Nakatali ito gamit ang buhok ng tao. Ano yan? Tanong ni Barty lumapit din sa puno. Ewan, sabi ko. Nakaramdam ng malamig na pawis sa aking noo. Parang bawal na gamit. At habang nakatitig kami sa kakaibang anting-anting na iyon, sa gitna ng papalubog na araw at ang papalapit na kadiliman, isang malakas na ungol ang umaling-aungaw mula sa malalim na bahagi ng kagubatan. Hindi ito ungol ng kahit anong hayop na kilala ko. Ito'y tunog na puno ng puot at gutom. Ang hangin ay biglang lumamig ng todo. At ang driver ng Diipni, sa unang pagkakataon mula nang kami makilala niya, ay nagpakita ng takot sa kanyang muka. Kailangan na nating umalis dito, sabi niya. Ang boses ay garalgal, nandyan na sila. Nagsimula ang malakas na pag-ulan kasabay ng pagdating namin sa Baryo Malalim. Ang dating tahimik na baryo ay tila nabalot ng kakaibang aura ng pag-aalala. Sinalubong kami ni Lolo Elpidio sa labas ng maliit niyang bahay. Hindi kasing init ng dati ang kanyang yakap. May pilit sa kanyang ngiti at ang kanyang mga mata ay hindi maitago ang pag-aalala. Apo ko, bungad niya. Tinatabig ang ulan sa aming mga balikat. Mabuti't nakarating kayo, pero midha, hindi maganda ang panahon. Kailangan ninyong maghanap ng mas ligtas na masisilungan habang bumubuti ang lagay ng kalikasan. Ganyan na po ba kalakas ang bagyo, Lolo? Tanong ko, habang pinagmamasdan ang papalapit na makakapal na ulap. Hindi lang bagyo ang paparating, Josephine. Mahinang sagot niya. Ang kanyang tingin ay nasa kaitaasan ng bundok. May masama rin ang gustong pumasok. Hindi nagtagal, ang simoy ng hangin ay naging malakas na bugso at ang maliliit na patak ng ulan ay naging malalaking bolang tubig na humahampas sa lupa. Napagdesisyunan naming maghanap ng malapit na masisilungan. Naalala ni Barty ang isang maliit na yungib na nakita nila noong una silang nag-explore sa lugar. Mabilis kaming naglakad. Binabayo ng hangin at ulan patungo doon. Pagdating namin sa bukana ng yungib, mas malaki ito kaysa sa inaakala namin. Malalim at madilim ang loob nito at tila may kakaibang amoy. Pinaghalong lupa, mamasamasang bato at
Isang bagay na hindi ko mawari, tila amoy dugo na nahaluan ng kakaibang halaman. "Dito muna tayo," sabi ni Barty habang isinasara ang zipper ng kanyang jacket. "Mukhang matibay itong yunggib." Nagsimula na kaming maghanap ng lugar na malayo sa bukana para makaiwas sa malakas na hangin. Nang kami mapalayo pa sa loob, isang mahinang ungol ang aming narinig. Napatigil kami ni Barty. "Ano yun?" bulong ni Barty. Hinila ang manggas ko. "Hindi ko alam," sagot ko. Ang puso ko'y bumibilis. Tila nang gagaling sa mas malalim na bahagi ng yungib ang tunog. Dahan-dahan kaming lumapit. Ang tanging ilaw na dala namin ay ang flashlight mula sa cellphone ni Barty. Ang amoy ay lalong lumakas. Habang papalapit kami, narinig namin muli ang ungol. Ngunit ngayon, tila may kasama ng hikbi. Sa isang sulok, sa gitna ng mga basang bato, nakita namin siya. Isang batang lalaki, hindi pa siguro higit 10 taong gulang, nakaupo habang mahigpit na hinahawakan ang kanyang paa. May malalim na sugat ito at ang kanyang damit ay punit-punit at puno ng putik at dugo. Nanginginig siya sa lamig at takot. "Hoy bata, ayos ka lang ba?" Tawag ni Barty. Lumapit agad. Tumingala ang bata, ang kanyang mga matay nanlalaki sa takot na parang nakakita siya ng multo. Huwag niyo akong lalapitan," sigaw niya. Ang tinig ay mahina at nanginginig. "Huminahon ka bata," sabi ko. Lumapit din ng dahan-dahan, tinitiyak na hindi siya matatakot. "Andito kami para tumulong. Ako si Josephine at siya si Barty. Anong pangalan mo? Paano ka napunta rito?" Nagdadalawang isip pa siya, ngunit sa wakas ay bumulong siya. "Empoy, nasugatan ako. Nahulog ako." Tila hindi na niya kaya at nagsimula siyang umiyak. Naramdaman ko ang awa, kahit na ang mga pangyayari ay kakaiba. Ang batang ito ay nangangailangan ng tulong. "Sige, Empoy, hayaan mong gamutin namin ang sugat mo." Kinuha ko ang first aid kit mula sa aking backpack at nagsimulang linisin ang sugat niya. Habang ginagawa ko ito, napansin ko ang kakaibang marka sa kanyang balat. Tila isang tattoo na hindi ordinaryo. Habang nagagamot ko siya, si Barty naman ay nag-iikot sa paligid ng yungib gamit ang flashlight. "Joe, tingnan mo nito!" Tawag niya mula sa mas malalim na bahagi. Lumapit ako. Iniwan pansamantala si Empoy. Nakita ko ang mga pader ng yunggib. Hindi ito ordinaryong bato. May mga kakaibang ukit, mga simbolo na hindi ko nakikita sa kahit anong textbook ng archaeology. May mga imahe rin ng mga nilalang na tila kalahating tao, kalahating hayop, na may mga pakpak at matatalas na kuko. "Anong klasing mga drawings to?" bulong ni Barty. Ang kanyang boses ay puno ng pagkamangha at kaunting takot. "Parang mga lumang alamat," sabi ko, habang nararamdaman ko ang malamig na simoy ng hangin na tila nanggagaling sa mga ukit na iyon. Bumalik ang tingin ko kay Empoy. Nakaupo na siya ngayon ng tuwid at tila wala ng takot sa kanyang mga mata. Nakatingin siya sa amin na may kakaibang kislap. "Salamat po," sabi niya. Ang kanyang tinig ay mas malakas na ngayon at tila may bahid ng pagmamataas. "Pero hindi niyo kailangang mag-alala para sa akin." Nang sabihin niya iyon, isang kakaibang tunog ang umaling-aungaw mula sa labas ng yungib. Hindi na ito ang ungol na narinig namin kanina. Ito'y mas malalim, mas mabigat.
at tila nagmumula sa maraming tinig na nagsasama-sama. Ang lupa ay bahagyang umuga. Biglang napatingin si Empoy sa direksyon ng tunog. Ang dati niyang mukhang inosente ay napalitan ng isang ekspresyon na tila pagkilala. At pagkatapos, sa aming pagkabigla, sinabi niya, "Malapit na sila. Gusto nilang makilala ang mga bisita ng aking ina." Napatingin kami ni Barty sa isa't isa. Ang aming mga puso'y bumibilis. Ang mga salitang iyon, "Ina, mga bisita." Ano ang ibig niyang sabihin? At bago pa man kami makasagot, isang pamilyar na tinig ang aming narinig mula sa labas ng yungib na tila nanggagaling sa gitna ng malakas na ulan at hangin. "Josephine, Barty, nasa loob ba kayo?" Ito si Lolo Elpidio, pero ang boses niya ay tila nababalot ng pagmamadali at takot. Hindi ko alam kung ano ang mas nakakakilabot, ang matinding lamig na tila bumabaon sa aking mga buto, ang amoy na nakakairita sa ilong, o ang mga matang iyon na nakatitig sa amin mula sa kadiliman. Si Josephine ay nasa tabi ko, nanginginig. Ngunit kitang-kita ko sa kanyang mga mata ang determinasyon. Hawak niya ang kanyang first aid kit na tila ito ang kanyang sandata laban sa hindi nakikitang panganib. Ang bata, si Empoy, ay nakatayo na ngayon. Ang kanyang dating pagiging inosente ay nawala, napalitan ng isang uri ng pagkaunawa o marahil pagtanggap sa kapaligiran na ito. "Sila ang mga kaibigan ni Nanay," sabi ni Empoy. Ang kanyang tinig ay hindi na ang mahinang hikbi kanina, kundi may kakaibang lalim. "Matagal na nila akong hinihintay." "Mga kaibigan? Anong pinagsasabi mo, bata?" Ungol ni Josephine, pilit na kinukuha ang flashlight mula sa aking kamay para mas makita ang anino sa bukana. "Hindi yun anino lang, Joe," sabi ko. Ang aking tinig ay halos pabulong. "May nakikita ako, parang pakpak. At ang tangkad niya." Ramdam ko ang panlalamig ng aking batok habang nagsasalita ako. Ang mga sinaunang ukit sa pader ay tila nagbibigay ng buhay sa kadiliman sa labas. Ang mga imahe ng mga nilalang na may pakpak at kuko. Sila ba ang tinutukoy ni Empoy? Ang pangalan niya ay Salo. Dagdag ni Empoy na parang sinasagot ang mga katanungan sa aming isipan. "Siya ang pinuno dito. Mahal ni Nanay si Salo." "Mahal?" Halos masuka ako sa narinig ko. "Empoy, hindi ka ba natatakot?" Tanong ko, sinusubukan kong makakuha ng kahit anong palatandaan ng takot sa kanyang mukha. Pero wala. Tanging kakaibang kumpiyansa ang nakikita ko. "Bakit ako matatakot?" Tanong niya, na parang kami ang kakaiba. "Sila ang pamilya ko." "Pamilya?" Tumigil si Josephine sa pag-aalala sa flashlight at tumingin ng diretso kay Empoy. "Empoy, sino ba talaga ang nanay mo? At sino si Salo?" Sa puntong iyon, narinig namin ang sigaw ni Lolo Elpidio mula sa labas. Mas malapit na ngayon, kasama ang tunog ng pagbagsak ng malalakas na sanga ng puno. "Nandyan na si Lolo," sabi ni Josephine, tila nakakita ng pag-asa. "Empoy, kailangan nating lumabas dito." Ngunit bago pa man kami makakilos, isang nakakasilaw na liwanag ang biglang sumilaw mula sa bukana ng yungib. Napapikit kami ni Josephine. Namaman siyang makirigapatitin at narinig ko ang malakas na pagbagsak ni Barty sa lupa. Hindi ito ang liwanag ng flashlight ni Lolo. Ito'y mas matingkad, tila nagmumula sa isang napakalakas na enerhiya. Nang imulat ko ang aking mga mata, natigilan ako. Nakatayo sa bukana ng yungib ang isang babae.
Maganda siya, oo, pero may kakaibang dating. Mahaba ang kanyang itim na buhok at ang kanyang mga mata ay tila kumikinang sa dilim. Hindi tulad ng ordinaryong mata ng tao. Nakasuot siya ng itim na damit na tila gawa sa seda. Ngunit may mga kakaibang simbolo rin ito. Sa kanyang likuran, kitang-kita ko ang isang pares ng malalaki at maitim na pakpak na bahagyang kumikilos. At sa tabi niya, nakahawak sa kanyang kamay ay si Empoy. "Nanay!" sigaw ni Empoy, tila natutuwa. "Iska!" bulong ko. Napakagatlabi. Ang babaeng ito, siya ba si Iska? Ang tinutukoy ni Empoy. Pero ang mga mata niya, ang mga pakpak niya. "Kailangan mong sumama sa akin, anak," sabi ng babae. Ang kanyang tinig ay malambing, ngunit may bahid ng lamig na bumabara sa aking lalamunan. Tumingin siya sa amin at ang kanyang mga mata ay tila tumagos sa aming pagkatao. "At kayong dalawa," dagdag niya. Nakatuon ang tingin kay Josephine at sa akin. "Salamat sa pag-aalaga sa aking anak. Ngunit ngayon, oras na para magpakilala ang tunay na pamilya." Sa likuran niya, narinig ko ang pagdating ni Lolo Elpidio, ngunit tila nahuli na siya ng lahat. Naririnig ko ang kanyang sigaw, "Iska, huwag mong gagawin yan." Ngunit hindi siya pinansin ni Iska. Sa halip, ngumiti siya ng isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. "Naku, Lolo Elpidio," sabi niya. May bahid ng pangungutya sa kanyang tinig. "Huwag kang manghimasok. Ito ay usaping pampamilya." Pagkatapos, sa isang iglap, ang kanyang mga mata mata ay nagliyab na parang baga. Narinig ko ang mahinang pagaspas ng kanyang mga pakpak. At bago pa man ako makakilos, naramdaman ko ang isang malakas na puwersa na humampas sa akin, na parang sinuntok ako ng isang malaking kamao. Napalipad ako paatras, bumagsak sa malamig at basang lupa ng yungib. Ang huli kong nakita bago ako tuluyang nilamon ng dilim ay ang hugis ni Lolo Elpidio na nakikipagbuno sa isang malaking anino, at si Empoy na nakatingin lang, walang emosyon. "Iska," mahinang ungol ni Lolo Elpidio bago ang lahat ay naging itim. Naramdaman ko na ang pagkalikot ng enerhiya sa aming lupain, ang dating payapang kagubatan ng Sierra Madre ay nag-iingay sa pagdating ng isang lumang kaaway. Alam kong hindi ito simpleng bagyo na dumarating. Ito'y masama, isang sinaunang kasamaan na sinusubukang bumangon muli. Nang makatanggap ako ng tawag mula kay Josephine, kahit na malabo at puno ng static, narinig ko ang takot sa kanyang tinig. Alam kong wala siyang alam sa tunay na panganib na naghihintay sa kanya at sa batang si Barty. Ang aking apo na masyadong naniniwala sa agham ay hindi pa handa sa mga katotohanang itinatago ng aming lupain. Kailangan kong kumilos. Ang aking tungkulin bilang albularyo ng baryo at bilang lolo ay mangalaga sa kanila. Kinuha ko ang aking tawas, isang set ng mga kandila, dahon at maliliit na anting-anting. Ang aking baranggo, isang uri ng dasal o ritual, dahan-tanin ni mamamantam, at ang anting-anting na ibinigay sa akin ng aking ninuno, isang maliit na kristal na may kakayahang magpakita ng mga espiritu at enerhiya. Nang maramdaman kong papalapit na sila sa yungib na malapit sa aming baryo, sinundan ko ang kanilang bakas. Ang ulan ay malakas, ngunit mas malakas ang pangamba ko. Nang marinig ko ang mga ungol mula sa yungib, alam kong hindi sila nag-iisa. May kasama silang isang batang nahihirapan.
Nang ako'y makalapit sa bukana, nakita ko ang anino. Mas malaki kaysa sa inaasahan ko. Ang enerhiyang bumabalot dito ay puno ng puot at kasakiman. Ito na nga. Si Salo. Ang aswang na ipinangako kong hindi na makakabalik. Ngunit narito siya, mas malakas kaysa dati. At tila may kasama siyang bagong alagad. Nakita ko ang aking apo, si Josephine, na ginagamot ang bata. Si Barty, ang kaibigan niya, ay tila nahuhumaling sa mga ukit sa pader ng yungib. Kailangan ko silang ilabas dito, agad-agad. Josephine! Barty! Sigaw ko, sinisikap na marinig sa gitna ng bagyo. Nasa loob ba kayo? Bago pa man sila makasagot, narinig ko ang tinig ni Iska. Si Iska. Hindi ko akalain na siya ang magiging susi sa pagbabalik ni Salo. Dati siyang estudyante ko, isang madasaling babae na may malinis na puso. Ngunit ang kanyang pagmamahal sa kanyang anak, ang kanyang paghahanap ng kaligtasan para kay Empoy, ay nagtulak sa kanya sa patibong ni Salo. Nakita ko ang pagkabigla sa mukha ni Josephine nang lumabas si Iska kasama si Empoy at may mga pakpak na nakikita sa likod niya. Ang aswang ay nagpapanggap, isang mapanganib na pagpapanggap. Alam kong kailangan kong kumilos. Pinakawalan ko ang aking tatawas. Naghanda ako ng kandila at pinahiran ng kaunting asin ang paligid. Habang nagbabasa ako ng mga sinaunang dasal, binuksan ko ang aking anting-anting. Bumuga ako ng kaunting usok mula sa kandila patungo sa anting-anti at ang mga imahe ay nagsimulang lumitaw sa aking isipan. Nakita ko si Iska. Ang kanyang mukha ay puno ng paghihirap na tila kontrolado ni Salo. Nakita ko si Empoy. Ang kanyang mga mata ay naglalaro sa pagitan ng takot at pagtanggap. Nakita ko si Salo, ang kanyang tunay na anyo. Isang halimaw na puno ng galit na naghahanda ng umatake. At nakita ko si Barty bumabagsak, tila napuruhan ng isang hindi nakikitang puwersa. Iska! Huwag mong gagawin yan! Sigaw ko, umaasang may matitira pa sa dating Iska na kilala ko. Hindi ito ang paraan. Ngunit tila bingi siya sa aking panawagan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagbabanta nang tumingin siya sa akin. Lolo Elpidio, sabi niya. Ang kanyang tinig ay may kakaibang tunog, hindi na ang tunog ng isang babae. Huwag kang manghimasok. Ito ay usaping pampamilya. Isang malakas na enerhiya ang humampas sa akin. Bumagsak ako. Ang aking katawan ay tila nabasag. Nakita ko si Josephine na lumilipad pa atras at si Barty na bumagsak sa lupa. Sa huling sandali bago ako tuluyang lamunin ng kawalan, nakita ko ang mga pulang mata ni Salo nakatingin sa akin. Puno ng tagumpay. Naramdaman ko ang sakit, ang kapighatian. Ngunit higit sa lahat, naramdaman ko ang pagkabigo. Nahuli na naman ako ng kasamaan. Unti-unti, nagbalik ang aking malay. Ang amoy ng dugo, ang aking dugo, ay nasa hangin. May naramdaman akong pagbigat sa aking braso at ang maliliit na kuko na tila kumakapit. Ang huling naalala ko ay ang malamig na dampi ng balat ng isang nilalang at ang pangako na hindi ko mapoprotektahan ang aking mga mahal sa buhay. Ngunit hindi ako susuko kahit na ako'y nasugatan, kahit na ako'y mukhang natalo. Mayroon pa rin akong armas, ang aking kaalaman, ang aking paniniwala, at ang aking apo. Kailangan kong makahanap ng paraan para makabawi.
para matapos ang itong kinatatakutan kong pagbabalik ni Salo. Ang mundo ko ay gumuho sa mga sandaling iyon. Ang lahat ng aking paniniwala sa lohika at agham ay biglang nawalan ng saysay sa harap ng mga pakpak na bumukas sa kadiliman, sa mga matang nagliliyab at sa tinig na dating pamilyar ngunit ngayon ay puno ng kakaibang lamig. Ang aking lolo, ang matatag na si Lolo Elpidio, ay bumagsak na parang pinukpok ng martilyo. Si Barty, ang aking matapat na kaibigan, ay nakahandusay sa lupa, hindi gumagalaw. At si Empoy, ang batang inampun namin ng pansamantala, ay nakatayo lang doon. Hawak ang kamay ng nilalang na tinatawag niyang nanay. "Iiska," mahinang sabi ko. Ang aking tinig ay halos hindi lumabas sa aking lalamunan. Ang babaeng ito na may mga pakpak, ang mukhang pinipilit kong paniwalaan na si Iska, ay nakatitig sa akin. Ang kanyang mga mata ay tila walang damdamin, ngunit may malalim na apoy na nagbabaga doon. "Naku, Lolo Elpidio," sabi niya. Ang kanyang tinig ay may halong pangungutya na hindi ko maaaring iugnay sa dating estudyante ng aking lolo. "Huwag kang manghimasok. Ito ay usaping pampamilya." Pagkasabi niyan, isang malakas na puwersa ang tumama sa akin. Hindi ko alam kung saan nanggaling pero parang hinampas ako ng isang naglalakihang kamao. Naramdaman ko ang paglipad ng aking katawan, ang pagtama ng aking likod sa malamig at basang pader ng yungib. Nawalan ako ng lakas, nawalan ako ng hangin. Ang flashlight na hawak ko ay nalaglag mula sa aking kamay. At ang tanging liwanag na natira ay ang kakaibang glow mula sa mga mata ni Iska at ang malamig na sinag ng buwan na tumatagos sa bukana ng yungib. Habang sinusubukan kong bumangon, nakita ko si Lolo Elpidio na pilit na bumabangon, ngunit tila hirap na hirap. Ang kanyang braso ay mukhang sugatan at ang kanyang mukha ay puno ng sakit. "Josephine!" sigaw niya, ngunit ang kanyang tinig ay narinig ko lamang na parang bulong. Tumingin ako kay Barty. Nakahiga pa rin siya, hindi gumagalaw. Sinubukan kong tawagin ang pangalan niya, ngunit walang tugon. Ramdam ko ang bigat sa aking dibdib, isang bigat na hindi ko pa naranasan kailanman. Tumingin ako kay Empoy, na ngayon ay nakatingin sa akin. Ang kanyang mukha ay walang anumang emosyon. Para bang ang batang kilala namin kanina ay nawala na, napalitan ng isang nilalang na konektado sa dilim na ito. Si Iska, o kung sino man siya, ay tumalikod sa amin. Tila nag-aalala siya sa pagtunog ng mga yapak na papalapit sa bukana ng yungib. Ang mga yapak na iyon ay hindi kay Lolo Elpidio. Ito'y mas mabigat, mas mabagal, at may kasamang pagaspas ng mga pakpak. "Salo is coming," sabi ni Iska. Ang kanyang tinig ay bumalik sa pagiging malambing, ngunit may bahid ng pamilyar na lamig. "Mas mabuti para sa inyo na umalis na kayo habang kaya nyo pa. Ngunit saan kami pupunta? Si Lolo ay sugatan, si Barty ay walang malay, at ako ay natatakot. Ang aking pag-aaral sa mga halaman, ang aking lohika, ang aking siyensya, lahat ng iyon ay walang silbi dito. Ang mga ukit sa pader ay tila tumatawa sa aking kawalan ng kakayahan. Ang amoy ng dugo at lupa ay tila bumubura sa aking pagkatao. Bumagsak ang aking balikat. Ang lahat ng aking pag-asa ay tila naglaho na. Ang misyon naming ito, ang pagkuha ng datos para sa aming research, ang pagpapatunay sa aking sarili. Lahat ng iyon ay wala na. Ang natira na lang ay ang takot, ang kawalan ng pag-asa at ang bigat ng pagkatalo.
Ang tunog ng papalapit na si Salo ay lalong lumalakas. Ang mga pakpak ay nagaspasan. Ang mga paa ay bumibigat sa lupa. Narinig ko ang ungol ni Lolo Elpidio na tila nagsasabing kailangan naming tumakbo, baha. Ngunit hindi ko maigalaw ang aking mga paa. Para bang nakakapit sa akin ang lupa o ang mismong takot na bumabalot sa aking pagkatao. Nakita ko si Iska na lumingon sa amin. Ang kanyang mukha ay nagbabago. Ang mga pakpak ay mas lumalaki. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab na tiyod na ngayon at hindi na ito ang mata ng isang tao. Ito na ang mata ng isang aswang. "Umalis na kayo," sabi niya. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang tinig ay puno ng pagmamakaawa na tila may bahid pa ng dating Iska. Bago mahuli ang lahat, ngunit huli na ang lahat. Ang kadiliman ay bumagsak sa amin, hindi lang ang kadiliman ng gabi, kundi ang kadiliman ng kawalan ng pag-asa. Wala na kaming magagawa, natalo kami. Ang aking mga mata ay dahan-dahang nagmulat. Ang unang aking naramdaman ay ang sakit. Ang sakit sa aking likod kung saan ako bumagsak, ang sakit sa aking ulo na tila binagsakan ng malaking bato, at ang sakit sa aking puso dahil sa mga nakita ko. Nakahandusay pa rin ako sa malamig at basang lupa ng yungib. Bumangon ako ng marahan. Sinisigurong hindi ko gagalawin ang aking likod. At sa pagdilat ko, nakita ko ang aking lolo na nakaupo malapit sa akin. Mahigpit na hawak ang kanyang braso na tila sugatan. "Lolo," bulalas ko, kasabay ng pagtayo ko at paglapit sa kanya. "Ayos lang po kayo?" "Mabuti na ako, apo," sabi niya. Kahit nakitang-kita ko ang pilit sa kanyang ngiti at ang paghinga niya na tila nahihirapa. "Ang mas mahalaga, gising ka na." "Nasaan si Barty?" Tumingin ako sa paligid. Nakita ko siyang nakahandusay pa rin sa kanyang pwesto. Ngunit ngayon, mayroon na siyang isang malaking, maitim na anino na nakapulupot sa kanyang braso. Isang bagay na tila nabubuhay. Hindi ko makita ng mabuti ang detalye dahil sa dilim, ngunit alam kong hindi ito ordinaryong tali. Tila ugat ito na may maliliit na kuko. At si Empoy, at si Iska, at si Salo, wala na sila. Ang tanging naririnig ko ay ang patuloy na pagbagsak ng ulan sa labas at ang mahinang paghinga ni Barty. "Si Barty!" sabi ko. Lumapit kay Barty at sinubukang tanggalin ang itim na bagay na nakapulupot sa kanyang braso. Malamig ito at tila may sariling buhay. Hindi ko ito mahawakan ng maayos. "Huwag mo munang galawin yan, apo," sabi ni Lolo Elpidio. "Malakas pa rin ang impluensya ng aswang dito. Kailangan nating makalabas muna." "Pero Lolo, si Barty, alam ko, pero kailangan nating maging matalino," sabi niya, sabay kuha sa kanyang bag. Binuksan niya ito at inilabas ang ilang mga gamit, mga dahon, maliliit na bote ng langis, at ang anting-anting na kanyang gamit kanina. Ang mga aswang ay may kahinaan. Ang problema, kailangan nating malaman kung ano ang mga iyon. Napatingin ako sa paligid, sa mga ukit sa pader na tila nanunuya sa aking kawalan ng kaalaman. Ang aking pag-aaral sa botany, ang aking kaalaman sa mga halaman, tila wala itong silbi laban sa ganitong uri ng nilalang. Ngunit nang maalala ko ang mga salita ni Lolo, ang mga sinaunang babala, at ang kakaibang anting-anting na tila tumutubo sa braso niya, may maliit na kislap ng pag-asa ang nagpaapoy sa akin. "Lolo," sabi ko, habang inaayos ko ang aking sariling bag,
Noong nasa syudad ako, nangolekta ako ng ilang mga halaman na ipinangako ko sa inyo. Akala ko hindi na magagamit, pero baka sakaling may silbi pa. Binuksan ko ang aking bag at kinuha ang ilang mga tuyong dahon at ugat na aking nakolekta sa mga nakaraang linggo. Mga halaman na may kakaibang katangian na nabanggit sa mga lumang libro. Ngunit hindi ko akalain na magagamit ko ito sa ganitong paraan. Ito, sabi ko, hawak ang isang maliit na bundle ng mga pinatuyong ugat. Sabi sa lumang libro, ang halamang ito, kapag sinunog, ay naglalabas ng usok na nakakagambala sa mga espiritu. Tumingin si Lolo Elpidio sa mga halaman na dala ko. At sa unang pagkakataon mula nang mangyari ang insidente, nakita ko ang bahagyang ngiti sa kanyang mga labi. Magaling, Apo. Hindi pala nasayang ang iyong paghihirap. Alam mo, ang kalikasan ay puno ng hiwaga. Ang mga halamang akala natin ay pangkaraniwan lang ay maaaring maging sandata laban sa mga bagay na hindi natin nakikita. Kumuha siya ng isang maliit na lalagyan at naglagay doon ng ilang piraso ng tuyong ugat. Kumuha rin siya ng ilang piraso ng kandila at isang maliit na kutsilyo. Kailangan nating maging malinaw ang isipan, sabi niya. Ang takot ang kanilang pinakamalakas na sandata. Kung papayagan natin itong manalo, wala na tayong pag-asa. Sinundan ko ang kanyang ginagawa. Sinindihan niya ang mga kandila at naghahanda ng isang maliit na ritual. Habang nagbabasa siya ng mga sinaunang dasal, sinimulan kong sunugin ang mga ugat na dala ko. Bumuga ito ng makapal at mabangong usok. Lolo, sabi ko, habang pinapanood ang usok na kumakalat, ang tungkol kay Iska at kay Empoy. Paano nangyari yun? Mahabang kwento, Apo, sagot ni Lolo. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa apoy. Pero ang mahalaga ngayon, kailangan nating mailigtas si Barty at makalabas dito. At kailangan mong matutunan kung paano labanan ang nilalang na iyon bang nagpapatuloy ang ritual. Naramdaman ko ang kakaibang pagbabago sa hangin sa loob ng yungib. Tila bumababa ang presensya ng kasamaan. Kahit bahagya lang, ang usok mula sa mga ugat ay lumilikha ng isang maliit na proteksyon sa paligid namin. Ang mga sinaunang ukit na yan, sabi ni Lolo, itinuro ang mga ito gamit ang kanyang daliri. Ay naglalaman ng mga lihim ng mga aswang. Ang kanilang kahinaan, ang kanilang pinagmulan, ngunit kailangan ng tamang mata para makita ang mga iyon. Sa puntong iyon, napansin ko ang kakaibang anting-anting na tila tumutubo sa braso ni Lolo. Ito'y maliit, hugis kristal at tila nagliliwanag. Hindi ko ito nakita kanina. Lolo, ano yan? Tanong ko, itinuturo ang kanyang braso. Isang bahagi na ng aking paglalakbay, sabi niya, sabay ngiti. Mukhang ang iyong mga halaman at ang aking kaalaman ay magiging magandang kombinasyon. Kailangan nating gamitin ang lahat ng ating makakaya. Pinilit kong tanggalin ang mga ugat na nakapulupot sa braso ni Barty gamit ang kutsilyo ni Lolo. Habang ginagawa ko ito, naramdaman ko ang pagtutol ng mga ugat. Tila may sarili silang buhay. Pero sa tulong ng usok mula sa mga ugat na sinusunog namin at sa mga dasal ni Lolo, unti-unti itong bumitaw. Sa wakas, natanggal ang mga ito. Nang matanggal ang mga ugat, nakita ko ang malalim na marka sa braso ni Barty, tila may kagat na hindi ordinaryo. Kailangan natin siyang dalhin palabas, sabi ko, tumingin kay Lolo. At kailangan nating malaman kung paano tuluyang mapipigilan si Salo. Si Lolo Elpidio ay tumango.
Ang kanyang mga mata ay puno ng tumingin kay Lolo. At kailangan nating malaman kung paano tuluyang mapipigilan si Salo. Si Lolo Elpidio ay tumango. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Tama ka, Apo. Ang paglalakbay na ito ay hindi pa tapos. Ngayon, mas matindi pa ang hamon na ating haharapin. Ang bawat hibla ng aking pagkatao ay sumisigaw ng takot. Ang sigaw ni Lolo, ang kanyang mga salita, ang bigat ng pangyayari. Lahat ay bumalot sa akin na paparang isang hindi nakikitang unan. Si Lolo Elpidio, ang aking matatag na sandigan, ay nasugatan. At ang salarin, hindi ko alam. Pero ang tanging alam ko ay kailangan kong iligtas siya at si Barty. Lolo! Nanginginig ang aking mga kamay habang tinatangka kong tingnan ang sugat niya. Mukhang malalim at ang dugo ay hindi tumitigil sa pagdaloy. Ngunit sa kabila ng sakit, tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Huwag kang mag-alala sa akin, Apo, sabi niya, kahit na alam kong nagsisinungaling siya. Ang mas mahalaga ay si Barty at si Empoy. Mukhang totoo ang kanyang pagmamalasakit. Napatingin ako sa direksyon kung saan narinig namin ang tinig ni Empoy. Wala na siya doon. Ngunit alam kong siya ang tumulong kay Lolo. Ang batang iyon, sa kabila ng lahat, ay tila may puso pa rin. Kailangan nating umalis dito, Lolo, sabi ko, habang pilit na hinahawakan ang pagdurugo ng kanyang sugat, gamit ang natitirang tela mula sa aking first aid kit. Hindi naligtas dito. Tama ka, sagot niya, tumingin sa direksyon ng kadiliman sa labas ng yunggib. Ngunit kailangan nating harapin ang ugat ng problema. Hindi tayo pwedeng tumakbo lamang. Sa puntong iyon, narinig namin ang mahinang pagaspas ng mga pakpak. Hindi ito ang mabigat na pagaspas ni Salo. Mas mahina ito at mas tila nagmamadali. Mula sa kadiliman, lumabas si Empoy. Ang kanyang mukha ay puno ng pawis at takot, ngunit ang kanyang mga mata ay determinado. Dali, sumunod kayo sa akin, sabi niya. Ang kanyang tinig ay nanginginig. Alam ko kung saan nila dinala si Nanay at si Lolo Barty. Nagkatinginan kami ni Lolo. May pag-aalinlangan sa aking mga mata. Paano ko mapagkakatiwalaan ang batang ito? Ngunit ang pagkawala ni Lolo at ang kalagayan ni Barty ay nagtulak sa akin na sumugal. Sige, Empoy, sabi ko. Pero kailangan mong mangako na hindi mo kami iiwan. Pangako, sagot niya. At tumakbo na siya palabas ng yungib patungo sa mas masukal na bahagi ng kagubatan. Sinundan namin siya ni Lolo na pilit na naglalakad sa kabila ng kanyang sugat. Ang landas na tinahak ni Empoy ay mas masukal at mapanganib kaysa sa dinadaanan namin kanina. Ang mga puno ay tila yumuyuko sa amin at ang mga baging ay tila humahadlang sa aming daan. Nararamdaman ko ang presensya ng kasamaan sa bawat sulok, ngunit tila alam ni Empoy ang bawat galaw nito. Pagkatapos ng ilang minuto ng paglalakad, huminto si Empoy sa harap ng isang malaking bato na natatakpan ng mga baging. Dito sila dinala, sabi niya. Itinuturo ang likod ng bato. May lihim na lagusan dito. Gamit ang kanyang lakas, tinulak niya ang bato. Laking gulat namin nang bahagyang gumalaw ito. Nagbukas ng isang maliit na siwang. Isang amoy na mas mabaho babam kaysa sa dati ang sumalubong sa amin. Amoy ng bulok na karne at matagal nang nakaimbak na kasamaan. Ligtas ba diyan? Tanong ko
na tila nag-aalangan. Dito sila dinala ni Salo, sabi ni Empoy. Ang kanyang tinig ay puno ng galit. Gusto niyang paghiwalayin ang aking nanay at si Lolo Barty. Bakit mo kami tinutulungan, Empoy? Tanong ni Lolo Elpidio, tumingin sa bata. Bakit mo ginagawa ito? Nagkatinginan si Empoy at si Iska. Si nanay, sabi niya. Ang kanyang tinig ay nanginginig. Gusto niya lang akong protektahan. Pero si Salo, ginagamit niya kami. Gusto niya akong gamitin para palakasin ang kanyang kapangyarihan. May tumulong luha sa kanyang mga mata. Hindi ko hahayaang magawa niya yun. Sa kabila ng aking pag-aalinlangan, naniwala ako sa kanya. Ang kanyang takot, ang kanyang galit, tila totoo ang mga iyon. Sige, sabi ko, tumingin kay Lolo. Kailangan natin itong gawin. Pumasok kami sa lagusan, isa-isa. Si Empoy ang nauuna. Sinusundan ni Lolo. At ako ang nasa huli. Bit-bit ang ilang mga gamit at ang mga natitirang halaman na dala ko. Ang lagusan ay makitid at madilim. Ang mga pader ay basa at puno ng kakaibang mga bagay na tila gumagalaw sa dilim. Naririnig namin ang mahihinang ungol at sigaw mula sa malayo. Habang papalayo kami sa lagusan, narinig ko ang pagbagsak ng isang bagay sa aming likuran. Bumagsak ang bato at isinara ang aming daanan palabas. Tumingin kami ni Lolo kay Empoy. Empoy, sabi ko na may halong pagtataka. Walang ibang daan palabas dito, sabi ni Empoy. Ang kanyang tinig ay tila kalmado na ngayon, ngunit may kakaibang lamig. Kailangan nating tapusin ito dito. Napagtanto ko ang katotohanan. Hindi kami dumating dito para iligtas sila. Dumating kami dito para harapin ang aming kapalaran. Ang mga halaman na dala ko, ang mga dasal ni Lolo, ang aking kaalaman. Lahat ng iyon ay kailangan naming gamitin ngayon. Nakarating kami sa isang malaking silid sa ilalim ng lupa. May mga kadena sa dingding at sa gitna ng silid, nakita namin sina Barty at Iska. Si Barty ay tila nahihilo pa, ngunit ang mga kadena ay tila gawa sa kung anong maitim na metal na hindi namin alam. Si Iska naman ay nakagapos din. Ang kanyang mukha ay puno ng pagod at paghihirap, ngunit nang makita niya kami, may kislap ng pag-asa sa kanyang mga mata. Ngunit sa harap nila, nakatayo si Salo. Mas malaki, mas nakakatakot kaysa sa inaasahan ko. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab at ang kanyang mga pangil ay nakalabas. Sa kanyang kamay, may hawak siyang isang itim na bagay. Isang piraso ng kristal na tila kumikinang sa dilim. Josephine, sabi ni Salo. Ang kanyang tinig ay tila bumababa mula sa langit. Narito ka pala. Magandang pagtitipon. Ang kristal sa kamay ni Salo ay tila kumikislap, nagpapalabas ng kakaibang enerhiya na bumabalot sa buong silid. At ang anino sa kanyang tabi, hindi ako makapaniwala. Ang hugis nito, ang aura nito, ito ang anino ng aking yumaong Lola Elena. Ang babaeng nagbigay sa akin ng maraming alaala, ang babaeng hinahangaan ko. Ngayon, tila bahagi na siya ng kasamaan na ito. Lola, bulong ko, hindi makapaniwala sa aking nakikita. Ngumisi si Salo. Oh, ang iyong lola ay mahalaga sa akin, sabi niya. Ang kanyang tinig ay puno ng panalo. Ang kanyang espiritu ang nagbigay sa akin ng lakas na makabalik. Ang kanyang pagsisisi sa kanyang mga hindi nagawa ang nagbukas ng daan. Naramdaman ko ang pagpatak ng pawis sa aking noo.
Ang mga sinabi ni Lolo Elpidio tungkol sa kasaysayan, tungkol sa mga ninuno. Lahat ng iyon ay tila nagiging totoo. Hindi totoo yan. Sigaw ko tumingin kay Iska na tila nababahala sa aking nakikita. Lola, hindi yan totoo. Ngunit si Salo lang ang sumagot. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab. Oras na para tapusin ito, batang propesor. Ang iyong mga halaman ay walang silbi dito. Ang iyong lohika ay walang kapangyarihan sa aking harapan. Sa puntong iyon, nagsimula siyang mag-transform. Ang kanyang anyo ay lumaki, ang kanyang mga pakpak ay bumukas, at ang kanyang mga pangil ay mas lalong tumalas. Ang tunog ng kanyang pagbabago ay parang kaluskos ng mga tuyong dahon na hinahampas ng hangin. Si Iska ay napasigaw at si Barty, na mukhang nakakabawi na, ay pilit na inaalalayan si Lolo. "Lolo!" tawag ko. "Kailangan nating gumawa ng paraan." Si Lolo Elpidio, kahit nasugatan, ay tumayo. "Ang kristal na iyan," sabi niya, tumuturo kay Salo, "ay ang puso ng kanyang kapangyarihan. Kailangan nating sirain yan." Napatingin ako sa aking mga dala, ang mga natitirang halaman, ang aking kaalaman, at naalala ko ang mga sinabi ni Empoy na ang mga aswang ay may kahinaan, ang mga sinaunang ukit sa pader ng yungib naglalaman ng mga lihim. "Empoy," tawag ko, "ang mga ukit sa pader, ano ang ibig sabihin niyan?" Nagulat si Empoy, ngunit tumingin siya sa mga dingding. Iyon ang mga kasaysayan ng mga unang aswang," sabi niya. "Mga kwento tungkol sa kanilang pinagmulan at kung paano sila natalo noon." "Mayroon bang particular na kahinaan?" tanong ko, habang pinapakawalan ko ang aking mga natitirang halaman na may kakaibang amoy. Mga halamang may kakayahang maglabas ng matapang na kemikal kapag pinainit. "Ang apoy," sabi ni Empoy, "at ang asin. Pero hindi basta-bastang apoy, asin." At ang mga halaman na dala ko, naalala ko ang aking pag-aaral sa mga chemical na reaksyon. Ang mga halaman na dala ko ay naglalabas ng matapang na gas kapag na-expose sa init. Kung mapapainit ko sila ng husto, "Lolo," sabi ko, tumingin sa aking lolo, "kailangan ko ng apoy, kailangan ko ng asin, at kailangan ko ng distraction." Agad na naintindihan ni Lolo. Gamit ang kanyang natitirang lakas, nagsimula siyang bumigkas ng mga dasal. Ang kanyang tinig ay tila nagpapalakas sa hangin, lumilikha ng isang uri ng enerhiya na tila humaharang kay Salo. "Iska! Empoy!" sigaw ni Lolo. "Tulungan ninyo ako. Kailangan natin siyang pigilan." Nagsimula siyang maghagis ng maliliit na bato at mga piraso ng kandila patungo kay Salo na siyang nagbibigay ng kaunting distraksyon. Samantala, si Iska, na mukhang nakakakuha ng lakas mula sa paggising ng kanyang tunay na pagkatao, ay nagsimulang manguna sa pagtakas ni Barty at ng kanyang sarili. Hinawakan ko ang aking mga halaman. At habang patuloy na lumalakas ang pagaspas ng mga pakpak ni Salo, naghanda ako. Kumuha ako ng ilang piraso ng asin mula sa aking maliit na lalagyan at inihalo ko ito sa mga tuyong halaman. Pagkatapos, gamit ang isang piraso ng apoy mula sa nasirang kandila ni Lolo, sinindihan ko ang pinaghalong iyon. Bumuga ito ng matingkad na usok at malakas na apoy. Sa paglapit ko kay Salo, ibinato ko ito sa kanya. "Argh!" sigaw ni Salo,
Habang ang apoy at usok ay tumatama sa kanya, ang kanyang anyo ay nagsimulang mag-iba. Ang kristal sa kanyang kamay ay tila nabibiyak. "Tama yan, Apo!" sigaw ni Lolo. "Huwag kang titigil!" Sa puntong iyon, ang anino ng aking Lola Elena ay tila umurong na parang natatakot sa apoy na aking nilikha. Ngunit si Salo, kahit na nasasaktan, ay lalong lumakas. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab ng mas matindi. Hindi mo ako batang ko, hindi mo ako matatalo!" sigaw niya, at sa isang iglap, mabilis siyang lumipad patungo sa akin. Ngunit bago pa man siya makalapit, naramdaman ko ang kamay ni Iska sa aking balikat. "Josephine! Ang kristal!" sigaw niya. Nilingon ko ang kristal sa kamay ni Salo. Ito nga ang kanyang pinagmumulan ng lakas. Kailangan kong mapuntahan iyon. Sa isang desperadong hakbang, habang si Salo ay papalapit, tumakbo ako patungo sa kanya. At sa paglapit ko, ibinato ko ang aking natitirang asin at mga halaman na ngayon ay naglalabas ng mas malakas na apoy at usok. Kasabay nito, itinulak ako ni Iska patungo kay Salo. At sa isang iglap, nagkabanggaan kami. Ang kristal ay nahulog mula sa kamay ni Salo. Sa sobrang lakas ng impact, bumagsak ako. Ngunit bago pa man ako mawalan ng malay, nakita ko si Lolo na tila bumabalik ang lakas at si Empoy na pilit na inaabot ang nahulog na kristal. Ang huling mga sandali ay naging malabo sa aking alaala. Ang pagbabago ni Empoy, ang kristal na nawala sa kamay ni Salo, ang huling sigaw ni Lolo Elpidio. Nang magmulat ako, natagpuan ko ang aking sarili na nakahiga sa malamig na lupa. Ang aking katawan ay puno ng sakit, ngunit ang aking isipan ay tila mas malinaw kaysa dati. Ang unang bumungad sa akin ay ang liwanag ng bukang liwayway na tumatagos sa siwang ng yungib. Ang ulan ay humupa na at ang hangin ay tila nagdadala ng bagong simula. Tumingala ako at nakita ko ang aking lolo nakaupo, tila nagpapahinga. Ngunit ang kanyang muka ay puno ng kapayapaan. Si Barty ay nakaupo sa tabi niya. Mahina pa rin, ngunit gising na. "Lolo," mahinang sabi ko, pilit na bumabangon. "Apo ko," sabi niya. Ang kanyang tinig ay mahina, ngunit puno ng pagmamahal. Tapos na ang lahat. Nagkatinginan kami ni Barty. "Tapos na?" tanong niya. Ang kanyang tinig ay puno ng pagtataka. "Ano ang nangyari kay Salo at kay Empoy?" Ngumiti si Lolo Elpidio. "Si Salo," sabi niya, "ang kanyang kapangyarihan ay nawala nang makuha ni Empoy ang kristal. Ang kanyang pagiging aswang ay naglaho at siya ay naging abo na lamang." Napatingin ako sa paligid, sa dating kinaroroonan ni Salo. Wala akong nakita kundi isang tumpok ng abo na tinatangay ng hangin. "At si Empoy?" tanong ko. Ang aking puso'y kumakabog. Ano ang naging kapalaran ng batang iyon? "Si Empoy!" Nagbuntong hininga si Lolo. Nang makuha niya ang kristal, hindi na siya si Empoy na nakilala natin. Ang kapangyarihan ng kristal ay nagbigay sa kanya ng ibang anyo. Isang anyo na tila mas matanda, mas malakas, at hindi na tao, hindi na rin aswang. Lumisan siya, nagtungo sa kung saan man siya nararapat. Naramdaman ko ang lungkot. Ang bata na inampun namin, ang batang nakaranas ng maraming pagsubok, ay naglakbay patungo sa isang hindi tiyak na hinaharap. "At si Iska?" tanong ko.
Naaalala ang huling sandali na nakita ko siya. Si Iska, sabi ni Lolo, tumingin sa malayo. Ang kanyang kaluluwa ay nabigyan ng kapayapaan nang mawala ang kontrol ni Salo. Bumalik siya sa kanyang tunay na sarili. Ngunit ang kanyang katawan, hindi na niya ito nagamit muli. Nagpasya siyang bumalik sa lupa at nagbigay pugay sa mga espiritu ng kagubatan. Tumingin ako sa aking paligid. Ang yungib ay tila nagbabalik sa dati nitong anyo. Ang mga ukit sa pader ay tila hindi na nagbabanta, kundi mga alaala na lamang ng nakaraan. Nakikita mo nung apo, sabi ni Lolo. Tinapik ang aking balikat. Ang siyensya at ang paniniwala ay hindi magkaaway. Kailangan natin pareho. Ang iyong kaalaman sa mga halaman ay nakatulong sa atin. Ang aking mga dasal at kaalaman sa mga espiritu ay nagbigay ng proteksyon. At ang kabutihan ni Empoy, kahit sa huli, ay nagbigay daan para matapos ang lahat. Dahan-dahan kaming lumabas ng yunggib. Ang hangin sa labas ay sariwa at ang araw ay sumisikat na, nagbibigay ng liwanag sa mundong tila na balot ng kadiliman sa loob ng mahabang panahon. Sa labas ng yungib, nakita namin ang kaunting abo na natira ni Salo na tinatangay ng simoy ng hangin. Ang aming paglalakbay pabalik sa syudad ay tahimik. Si Barty ay nakatulala pa rin, ngunit tila mas may pag-asa na sa kanyang mga mata. Naramdaman ko ang pagbabago sa aking sarili. Ang aking pagiging mahigpit sa agham ay nawala. Napalitan ng pagiging bukas sa mga posibilidad na hindi ko akalain. Nang makabalik kami sa universidad, hindi na pareho ang lahat. Nagsimula akong isulat ang aking pananaliksik, hindi lamang tungkol sa mga halaman, kundi tungkol sa mga aral na natutunan ko sa baryo malalim. Tungkol sa balanse sa pagitan ng kung ano ang ating nakikita at kung ano ang ating nararamdaman. Tungkol sa mga kwentong bayan na nagtataglay ng katotohanan. Naging propesor pa rin ako, ngunit ang aking mga leksyon ay nagbago. Nagturo ako hindi lamang ng siyensya, kundi ng paggalang sa mga tradisyon, sa mga sinaunang kaalaman, at sa mga bagay na hindi natin lubos na maintindihan. Minsan, kapag nagtuturo ako tungkol sa mga kakaibang halaman na may kakayahang magpagaling o magdulot ng panganib, napapansin ko ang kakaibang kislap sa mga mata ng ilang estudyante. At sa mga gabing tahimik, naririnig ko pa rin ang mahinang pagaspas ng mga pakpak sa aking alaala. Hindi ito takot na nararamdaman ko ngayon, kundi isang paalala. Isang paalala na ang mundo ay puno ng misteryo, na ang kadiliman ay maaaring magtago sa pinakamagandang anyo, at na ang tunay na lakas ay hindi lamang nasa kaalaman, kundi nasa paniniwala, sa pagmamahal, at sa katapangan na harapin ang mga bagay na hindi natin lubos na maintindihan. Ang mga aral mula sa malalim ay mananatili sa akin magpakailanman.